Kasi parang may pangalan niya ako dyan. Yung makeup. Alam niya yung makeup. Kaya matagal lang din. Kalanin niyo ha! Thank you po, tita! Thank you po! And thank you! Si mama, parang ewan. Thank you po! Hello everyone. So, is it okay? Okay. Today is Erica's birthday. My daughter there. Hi. Say hi, Erica. And my co-worker here. It's Coco. Here we go. And this is our roasted pig. So I have a story of this roasted pig. I will let you know. I will tell you the story later. Okay? And there's a soup bowl. Yung bowl natin na. Kayo, oh! Yun, pang ano ko lang. May content lang ako sa aking vlog. Ayan. Happy birthday. Shout out pala sa mga taga-Pagi. Ayan guys, so ayan, tapos na ang ating birthday party. So yun na nga katulad ng sabi ko kanina. May istorya yung lechon. So, ang story ng lechon is, anong date ba nung Tuesday? Ano ngayon? 9, 7, 8, 7, 6, 5. So, June 4. June 4, nung tumawag siya para magpa-reserve ng lechon. So, ito ay sa Filipino ang may-ari nito. Pero dati na kami umu-order before doon. So, hindi siya ganun kamahal pa. Wala kasi siyang idea eh. Kung magkano yung lechon. So, in short, eksakto nagbiyahe siya ng Wednesday. So, sabi niya sa akin, kasi baka daw hindi na siya makauwi, ikaw na ang tumawag. So, tumawag ako in short doon dahil nga siya, nag-deposit na siya ng $100. So, pagka-deposit niya, tumawag ako kinabukasan, so tinanong ko siya kung paano yung ano nila, ganyan. So, nung nalaman ko, yung medium size ng lechon nila is almost 400. So, sobrang mahal po kasi noon. Sobrang mahal. Kaya ang sabi ko, ika-cancel ko na lang po siya. So, dahil nga sa may $100 na deposit, para hindi naman lugi sa kanila at hindi rin din naman lugi sa akin, dahil nga nagluluto din naman sila ng mga lutong ulam o na ano, ang sabi ko, i-cancel ko na lang siya pero hindi ko kukunin yung $100 na deposit. Ibigay na lang nila sa akin ng ulam, lutong ulam, or bibilhin ko yung buong baboy na hindi pa nila nalilitsyon, na hindi pa naluluto kasi nga Sunday pa yung, so Tuesday noon, Wednesday tumawag ako, Sunday pa kasi ang celebration. So sabi ko, kaya bilhin ko na lang yung buong baboy kasi ang presyo ng buong baboy is $250. Pagka medium size, I think $200 lang. So ang sabi nila, hindi daw pwede. Hindi daw pwede. Kasi ang sabi nila, na-marinate na daw yung baboy. Pwede ba naman yung ganon? I-marinate mo yung baboy, sa Sunday pa yung pick up. Wednesday pa yung nung tumawag ako na sabi ko i-cancel. So sabi nila, under the policy daw nila at least 1 week. Which is wala naman 1 week nung tumawag kami. It gonna be like 4 days only or 5 days only yung days ng booking time before ng pick up. So sabi nila ayaw nila. Nakikiusap ako na kung pwede sana, ganon. So sabi nung nakausap ko, tumawag ka na lang po mamaya kasi wala po yung may-ari. So, ayun. So in short, tumawag ulit ako, nakausap ko yung may-ari. Galit na galit. Sinisigawan niya na ako. Sabi ko, sir,
hindi po ako nakikipag-away sa inyo. Pinapakiusap ko lang po sa inyo kung pwede po sana i-cancel ko na lang yon kasi po namamahalan po ako. Bakit po ba? Meron po ba kayong alam na may mura ba ngayon? Sabi niya. Bakit? May mura na ba ngayon? Actually, sir, meron, sabi ko. Which is 290 lang, large pa. Sabi ko, gano'n. Ang sabi niya sa akin, kung meron kang sa akin na 290, ibigay mo sa akin at akong tatawag at sa kanya na ako kukuha every week. Sabi niya, gano'n. Basta susuplayan niya ako every week. Yun ang sabi niya. Pilipino yun. Pilipino siya. Sigurado ka, sir, sabi ko. Sigurado ka na iprove ko sa'yo yon na talagang 290 lang. Large yun. Yung sa'yo, medium size, almost 500. Almost 400 yung sa'yo. Yun, 290 lang. Large size pa yon. So, mamaya, naka-attach po dito yung itsura ng lechon, yung laki ng lechon na, i-input ko dyan mamaya sa video. So, ayun nga. So, pinatunayan ko sa kanya. Sinend ko sa kanya yung contact number at saka yung website. So, 290, na-prove ko sa kanya. Ang sabi pa niya sa akin, pagka napatunayan mo yan, ibibigay ko sa iyo ng libre yung lechon. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sigurado ka, sir. Sabi ko, talagang iprove ko sa iyo na meron talaga. Huwag mo kong challenge. Sabi ko sa kanya. Oo, ibibigay ko sa iyo ng libre yung lechon. Sabi so, sige, sabi ko, forward ko. So, finorward ko. So, tinawagan ko siya ulit. Hindi niya sinasagot. Siguro naka 15 calls ako sa kanya, hindi niya ako sinasagot. So, nag-left ako na message. Sabi ko, sir, natawagan mo na ba? So, napatunayan ko sa'yo. Ngayon, sabi ko sa voicemail na 290 lang, large. Yung sa'yo, almost 400, medium size lang yung sa'yo. Sabi ko, ganon. Tapos, nag-call back. Sabi niya sa akin, sir, sabi ko, natawagan niyo na po ba? Sabi niya, sabi niya ganun. Basta Filipino style. Ay, nako sir, wala po sa usapan natin yung Filipino style. Ang usapan natin, basta lechon, kung mas mura siya o sabi. Wala sa atin yung Filipino style. Pare-parehong lechon lang yan, sabi ko. Ay, hindi. Sabi niya, ganyan siya sa akin. Ay, sabi kong ganun. Sir, sabi kong ganun. Wala sa usapan natin yun. Ang usapan natin ganyan. Pero wag kang mag-alala, sir, sabi ko. Hindi ko naman kukunin yung $100 na deposit sa'yo. Ang hinihiling ko lang sa'yo is kung bibigyan mo ko ng lutong ulam o bibiling ko na lang yung baboy ng buo. Kasi nga naman nang bili pa kami, di ba? So magagamit ko naman yon. Tapos, sabi niya ganun. Ay, hindi. Sabi niya, hindi pwede. Malulugi kami. Ganyan. So, makasilip kayo ng konti sa... Binabaan niya ako ng phone. So, inayan ko na. Tapos tumagulit ako. Nag-left na lang ako na may, okay lang sir, sabi ko. Hayaan mo na yung $100, sabi ko. So, nakapagbitiw, sabi ko, abuli ko na lang sa'yo yon. Wala ka naman palang isang salita, sabi ko. Isa kang duwag, sabi ko. Tapos, sabi ko rin sa kanya na, dapat ikaw ang negosyante, sabi ko. Marunong ka makipag-usap sa customer mo. At hindi ako yung nakikipag-deal sa'yo. Ikaw dapat yung makikipag-deal sa'yo. Bilang isang negosyante, dapat professional kang nakikipag-usap at mahaba ang pasensya mo. Sabi ko sa kanya, it's okay sir, sabi ko. Sa'yo na yung $100, sabi ko sa kanya. So yun, mga ilang minuto siguro, tumawag ulit sa akin. Actually, na-miss call ko siya, tapos tumawag ulit. So ang nakausap ko na yung asawa niya, humihingi siya ng sorry. Sabi ko, wala na po yun. Nakapagbitaw na rin po ako ng salita. Hayaan nyo na rin po yun. Sabi ko, hindi mo man, pasensya na po kayo, ganyan. Sana po naiintindihan ninyo ko. Nakakapagtaka lang po, bakit nyo po imamarinate yung baboy ng Wednesday? Sunday pa, which is hindi maganda yon para sa health. Dapat, pagka lechon, fresh pang yun. At least a day before, na i-marinate mo siya bago mo ilutuin yung lechon. Kaya, hindi naman kasi kapani-paniwala, Wednesday, i-marinate mo yung lechon. Hindi naman pwede yun, di ba? So, panay ang sorry niya. Yung po kasi ang asawa ninyo masyadong mainit ang ulo. Hindi ko naman po kinukuha yun. Sabi ko, nakikiusap po ako na kung pwede ganyan. Kasi, mahal nga po naman talaga. Sabi ko, mainit po ang ulo niya, ang aga-aga sabi ko. So, yun, paulit-ulit na nagsusorry sa akin yung asawa niya, yung babae. Tapos, kinontak ka pa, no? Kinokontak siya. Siguro,
Oh, hindi na rin yung sinagot. Siguro gusto din humingi ng sorry sa kanya. Kasi sabi ko sa kanya, tawagan niya para makausap niya. For what pa? Para tawagan niya. Yun naman sabi niya, ayaw niya. Wadi, wag na. So yun yung kwento nung lechon na yan. Mag-order ng lechon. Kaya, sige, thank you. At least nakaraos na yung birthday ng anak ko, which is okay naman. Everything is okay at masaya. Kaya, thank you. Bye!